Magandang oras mga ka-lovers, narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 10. Lumipas ang mga araw. Napagpasyahan ni Adrian na yayaing lumabas sina Sarah at Bebeng. Nagkataon namang mayroon umanong meeting si Rafael kaya pinaunlakan na rin ng dalaga ang kaibigan. Akala ko next week ka ba darating? Saad ni Sarah habang sila'y lulan ng kotse ni Adrian. Maaga namang natapos ang business trip ko. Alam mo naman na ayaw kong nagtatagal sa ibang lugar, lalo na kung wala akong kakilala at makakasama. Tugon ni Adrian. Kilala naman niya ang binata. Businessman pero hindi katulad ni Rafael na laging busy sa business. Puro business ang rason kapag walang oras sa kanya. Fafa wala ka bang hardinero? Singit ni Bebeng. Natawa ang binata. Bakit na naman ang hardinero ate? Tanong ni Sarah. Baka kasi pwede niya akong ireto. Mayroon pero hindi available ate Bebs. Saad ni Adrian na tawang-tawa. Hindi na yata ako magkakalab live sa lagay na to. Ani nitong sinundan ng buntong hininga. Tipong wala ng pag-asa. Ako nga ate Bebs walang love life. Saad ni Adrian. Sa gwapo mong yan? Well, kung sa bagay, mayroon ka pala yatang hinihintay. Seryosong wika ni Bebeng. Naging seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Adrian at napalingon sa passenger seat kung saan nakaupo si Sarah. Totoo naman, naghihintay siya. Hinihintay niyang maging malaya si Sarah mula kay Rafael. Umaasa na balang araw mayroon siyang pagkakataong makuha ang dalaga at maipadama ang labis niyang pagmamahal dito. Malabo man pero handa siyang maghintay. Natahimik ka Fafa Si Bebeng muli. We're here. Wika ng binata pagkatapos ipark ang kotse. Nauna siyang lumabas at pinagbuksan si Sarah. Inalalayan din niyang makababa ang dalaga. Pagkatapos ay si Bebeng naman ang pinagbuksan niya. Dinala ng binata sa isang restaurant na alam niyang paborito ni Sarah. Pagpasok nila ay kaagad napansin ni Adrian ang isang figura ng lalaki. Bagamat nakatalikod ito, ay alam niya kung sino ang lalaki. At ang babaeng kaharap ng lalaki ay pamilyar din sa kanya. Nang nakaupo na sila di kalayuan sa dalawang taong iyon ay pinaupo niya si Sarah patalikod sa mga iyon. Umupo siya sa tabi ng dalaga. Nasaan pala si Raf ngayon? Tanong ni Adrian pag upo sa tabi ng kaibigan. May lunch meeting daw sila ng daddy niya. Tugon ng dalaga. Pasimpleng lumingon si Adrian sa gawing likuran. Okay. Umorder na tayo. Mukhang marami kayong gagawin sa butik. Saad ni Adrian. Mabuti pa nga, nagrereklamo ng mga laga ko. Birong turan ni Bebeng. Sa comfort room lang ako saglit. Adrian, alam mo naman ang favorite Italian food ko, di ba? Maya-maya ay paalam ni Sarah. Tumango ang binata. Pag-alis ni Sarah ay muling sinulyapan ni Adrian ang dalawang nasa gawing likuran nila. Fafa mag-comfort room din muna ako. Ito ang order ko Saad ni Bebeng bago umalis. Chicken pasta iyon. And kay Sarah naman ay shrimp cream pasta ang tinutukoy na paborito. Nang mag-isa na lang si Adrian sa lamesa ay gusto niyang masiguro na si Raf nga ang lalaking nasa kabilang lamesa. Pasimple siyang kunwari dumaan paikot sa dalawa at laking pasasalamat niya at natuon sa babae ang atensyon ni Rafael at hindi siya napansin nito. Pasimple niyang kinuhanan ng litrato ang dalawa na eksakto namang nagsubuan ng pagkain. Ang sweet ng mga talipandas. Hayop ka, Rafael. Naibulong ni Adrian. Pinilit niyang kumalma kahit kanina pa niya isugurin ang lalaki at umbagin para sa panloloko kay Sarah.
Nagdesisyon siyang lumipat sila ng lamesa. Sa isip niya hindi muna maaring makita ni Sarah iyon. Kailangan muna niyang siguruhing magkarelasyon si Rafael at ang kasama nitong babae. Kilala niya ang babae. Anak iyon ng kaibigan ng kanyang ama sa negosyo. Iyon din ang babaeng kasama noon ni Rafael sa Tagaytay. Adrian, may problema ba? Bakit namumula ka? Usisa ni Sarah pagbalik nito. At saka, bakit lumipat tayo? Tanong pa ulit nito. Mas maganda kasi rito. Nasabi lamang ng binata. Okay naman doon kanina. Okay na baby sa, maganda rito. Nakikita ko ang mga pogi oh. Biro ni Bebeng sabay turo sa mga crew. Palihim pa ring sinusulyapan ni Adrian sina Rafael. Ilang saglit ang nakalipas nang namataan niyang palabas na ang mga ito at saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. All he wants to do now is to protect Sarah. Kailangan niyang makuha ang loob ng dalaga. Mas lalong kailangan niyang dikitan at ipadama ang kanyang pagtingin at pagmamahal sa pinakamatalik na kaibigan. Bagamat walang kasiguraduhan sa kalalabasan ng lahat, ngunit kailangan niyang masiguro na nasa tabi siya ni Sarah sa oras na magkabukuhan dahil alam niyang sooner or later ay malalaman din ng dalaga ang pinaggagawa ni Rafael. Adrian, what's happening? Sinong tinitingnan mo? Maya-maya'y pukaw ni Sarah sa atensyon ng binatang nanatiling nakatanaw sa exit ng gusali. Are you okay? Muling tanong ni Sarah, sabay tapik sa balikat ng binata na siyang nagpabalik sa atensyon nito sa lamesa. Wala. Parang may nakita lamang akong kakilala. Nauutal nitong sagot saka uminom ng tubig. Kumain na tayo nang makabalik na kami. Ikaw, I'm sure you need a rest. Saad ni Sarah. Bahagyang ngumiti ang binata. Makalipas ang 1.5 oras ay nilisan na nila ang restaurant. Thank you for the lunch, Adrian. Saad ni Sarah sa binata. Pagkahatid nito sa kanila. You're always welcome. And whenever you need someone to be your companion, don't hesitate to call me. I'll come to meet you. Seryosong turan ni Adrian. Thank you. Pagkaraan ng ilang minuto ay nasa butik na sila. Namalagi pa ng ilang saglit ang binata roon at nagawa pang makipagkulitan kay Bebeng. Maya-maya ay tuluyan itong nagpaalam. Hinatid na lamang din nila ng tanaw ang papalabas na binata. Maswerte ang makakabihag sa puso ni Fafa eh. Wika ni Bebeng nang wala na ang binata. Paano mo naman masabi ate? Kasi mabait na, gwapo pa, tsaka mukhang maalaga rin. Sana nga makahanap na rin siya ng babaeng nararapat sa kanya. Siguro kung hindi ka niligawan ni Rafael noon, malamang siyang nanligaw sa'yo. Hindi mo ba napapansin, mas siya ang gumagawa ng mga bagay na dapat ay jowa mo? Mas tinuturing ka pa niyang prinsesa. Seryosong turan ni Bebeng. Ate Bebs, ayoko na masira ang pagkakaibigan namin. Kaya okay na ako na mayroong matalik na kaibigan na kagaya ni Adrian. As you see, wala akong kapatid na lalaki. Di ba pangarap ko noon magkaroon ng kapatid na lalaki? Pero hindi na ulit nagkaanak si Mommy. So minsan pala mayroon kang ibang damdamin para sa kanya. Hanggang kaibigan lang po, walang higit doon. Okay. Kung saan ka masaya, nakasuporta ako. Sana tuloy-tuloy nang maayos ninyong relasyon ni Raf. Napabuntong hininga si Sarah, saka umupo sa kanyang swivel chair. Hindi na rin muling nagsalita si Bebeng. Bumalik na lamang din ito upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa kanina. Sa kabilang banda, I enjoyed our lunch. Thank you. Wika ng babae kay Raf habang sila ay nasa opisina. You're welcome.
Anyway, I have more work here. Sagot nito na sinundan ng malalim na buntong hininga. Alright, I'll go ahead. See you tonight. Saad ng babae na kumindat pa kay Rafael. Nginitian naman ito ng lalaki. Lumapit sa kanya ang babae. Dayan, wait. Baka may makakita sa atin. Agad na pagpigil ni Rafael sa nais gawin ng babae. So what? Besides, we are inside of your office. She grabbed his nape and kissed him on the lips. Dayan, please, let me finish my work. Pakiusap ni Rafael nang pinaghiwalay ang kanilang mga labi. Okay honey, I just wanna leave you a sweet kiss. I'll go ahead. Paalam ng babae. Thanks. Sambit ni Rafael. Inihatid niya ang babae sa labas ng pinto. Pabagsak siyang naupo sa sofa ng opisina pag-alis ng babae. Nag-iisip. Napasabunot ito sa sariling buhok nang may maalala. Hindi ako pwedeng magkamali. I saw Adrian and I'm sure nakita niya ako. Bulong nito sa kawalan. Wala naman siyang pakialam kung nakita man siya ni Adrian alone. But he was not. He was with Dayan. Anyway, he is sure that Sarah didn't see him at yon ang ipinagpapasalamat niya. Pero naroon sa isang sulok ng kanyang isipan, ang isiping maaring masabi ni Adrian ang nakita nito sa nobya. Katok mula sa labas ng pinto ang nagpabalik dito sa kabihasnan matapos mahulog sa malalim na pag-iisip dahil sa mga naganap kanina lang. Inayos ni Rafael ang sarili tsaka tumayo at lumakad patungong pinto. Adrian, what's brought you here? Agad nitong tanong sa napagbuksan. Can I come in? Kalmadong turan ni Adrian sa halip na sagutin ang tanong ni Rafael. Yeah, sure. Come in. Raf offered. Niluwagan nito ang bukas ng pinto. Have a seat. Alok nito nang nakapasok na ang bisita. Naupo naman si Adrian. Pare, I just want to clarify something. Maya-maya diretsahang turan ni Adrian. About what? Sambit ni Rafael na medyo kunot ang noo. About what I saw in the restaurant. Saad ulit ni Adrian. Oh, that was a lunch meeting. Pagsisinungaling ni Raf. Oh, Sarah told me that you and your dad were in a meeting. Then I saw you with a lady. Meeting na may kasamang subuan. Prangkang turan ni Adrian. Did you come here to confront me about that? It's just a meeting, nothing else. Wika ni Raf na hindi makatingin ng diretsyo kay Adrian. I hope so pare. Dahil sa oras na pinaiyak at niloko mo si Sarah, gagawin ko ang lahat para mailayo siya sa'yo. Don't worry, I won't tell her what I saw. But I'm pretty sure, sooner or later, she will find out everything. Banta ni Adrian. She has nothing to find out. Wala akong ginagawang masama. Patuloy na pagsisinungaling ni Rafael. Sana nga, Rafael. Sana nga. Anyway, I'll go ahead. Nakasulubong ko pala si Dayan. And I'm sure kakagaling dito. Am I right? Wika ni Adrian na tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Kinuha lamang niya ang mga kopya ng business proposal ko. Agad na sagot ni Raf at tumingin sa ibang direksyon. Okay, good luck. Huling salita ni Adrian sa katuluyang nilisan ang opisina ni Rafael. Napahilamos naman sa sariling mukha si Rafael. Those scenarios threatened him a bit. Knowing that Adrian loves Sarah more than a friend. At alam nitong hindi nagbibiro ang lalaki sa mga tinuran nito. He can't lose Sarah now. Dahil sa oras na malaman ng nobya ang totoo, ay tiyak na bulilyaso lahat ng plano.
I should not read Dayan outside. Pahamak naman oh. Turan ni Rafael na wala namang kausap kundi ang sarili. Napapamura ito sa kapalpakan na nagawa nila ng babae. Adrian is one of the smartest businessmen he knows. At alam niyang wala iyong pinaniniwalaan sa mga sinabi niya kanina. On the other side, Adrian drives his car on the way back to his office. Kung inaakala ni Rafael na napaniwala siya sa mga palusot niya kanina ay nagkakamali siya. Kilala niya ang babaeng nakasalubong niya kanina. And according to Rafael, ay kinuha lang ng babae ang kopya ng mga business proposal. Which is he did not saw the lady holding anything, aside from her small handbag. You are cheating on Sarah. Saad ni Adrian habang nagmamaneho. Bahagya pa niyang nahampas ang manibela ng dahil sa galit. Hindi pa man alam ni Sarah ang totoo ay nasasaktan na siya para sa kaibigan. Pero hindi naman pwede na siya ang magsasabi dahil tiyak na iba ang iisipin ni Sarah at baka siya pa ang mapasama. Nagtatalo ang magkabilang sulok ng kanyang isip para siyang nasa pagitan ng dalawang nag-uumpukang bato. Nakarating sa opisina si Adrian na balisa. Kuyom niya ang magkabilang kamao dahil sa panibugho ng damdamin. Sa mga nakita niya kanina at nakumpirma nito mismo na niloloko ni Rafael si Sarah. Kung kailan pa, yun ang hindi niya alam sa ngayon. Pagpasok niya sa opisina ay saglit munang isinantabi ang tungkol sa bagay na yon dahil kailangan niyang matapos ang mga trabaho. Dahil may paparating na namang proyekto ang Lavender Group. Malakas na buntong hininga ang pinakawalan niya at saka sinimulan ang mga papeles na nasa ibabaw ng lamesa na halos hindi na malukso ng kabayo sa dami. Lumipas ang mga oras na hindi na malayan ng binata. Kung hindi pa kumatok ang sekretary niya ay malamang hindi niya maalala na tumingin sa orasan. Boss, may problema ba? Bakit parang namumula ka? Usisa ni Lisa nang makita ang mukha ni Adrian. Hindi agad nakasagot ang binata. Ano ang gagawin ni Sarah sa oras na malaman ang panloloko ni Rafael? Abangan sa mga susunod na kabanata.